umalis muna tayo sa Senate, no? Kay Bato, actually, Senate pa din kasi Senador si Bato de la Rosa eh. Pero, dumito muna ho tayo mga kababayan doon sa TRO ni Bato de la Rosa mga bossing. At ako ay naniniwala na isa po si Pakerlo, nandiyan na na isa po itong sitwasyon ni Bato de la Rosa ang dahilan kung bakit gumawa ng drama-rama sa hapon ang mga senador na naiwan doon sa loob ng Senado. Pakinggan po natin. Masakit. Mga DDS, huwag niyong uuntog yung sarili niyo kapag ka narinig niyo ito dahil alam naman namin love na love ninyo si Bato de la Rosa. Kahit na ang sinabi sa inyo ni Bato de la Rosa na gusto niyang makasama ang dating Pangulong Duterte habang buhay o sasamahan doon sa ICC habang buhay, tapos hindi yun yung isinasabuhay ni Bato, magaling kayo hindi kayo uto-uto. Sobrang uto-uto lang. Ma'am Elena Garcia, pakinggan niyo po ito. Sa hiling na Temporary Restraining Order o TRO ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa Korte Suprema. Ibinasura ng kataas-taasang hukuman ang hiling na TRO ni Senador de la Rosa. Layon sa Mark, bakit mo naman ikunenek dyan yung nangyari sa Senate? Simple lang mga kababayan. Kung ito pong pagbasura, lumabas po ito habang nasa loob ng Senado, itong si Bato de la Rosa, nako mga boss chief sir, wala nang magagawa si Alan Peter Cayetano kung hindi po isuko si Bato de la Rosa. Yun yung iniiwasan nila. Yun yung iniiwasan nila. Di ba? Kaya, sige, gawa tayo ng eksena. Para malin lang ang taong bayan. Tapos, dun ma-focus. Yan, wala na si Bato de la Rosa. Alam nyo, tingin ko, diyan kila Alan Peter Cayetano, diyan sa mga senador na yan, nakonsensya sila Siguro, inuto si Bato de la Rosa. Bato, halika na, punta ka na dito. Kailangan ng boto mo. Kasi, ang queen ng Davao mai-impeach kapag ka etong si Soto ang SP natin. Ay putik na 'yan. Mga DDS, ito lang sasabihin ninyo. Kanina ko pa binabanatan yung mga ninyo. Kanina ko pa binabanatan yung mga senador ninyo, yung mga idol ninyo. Tapos sasabihin nyo lang, pabulol-bulol ka, napuro ka. Yun lang. Anak ng putik naman na yan. Paano kayo babayaran ng piso comment niyan? Gagalit na naman sa inyo yung nagtatago na si Badoy. Kasi paano? Biruin nyo. 37 minutos na nagsasalita si Mark Ramos dito. Binabanatan yung mga kaibigan, yung mga fan, yung mga idol nila. Tapos isasagot lang, pabulol-bulol ka. Wala ba yung para doon sa pinag-uusapan? Eto, pakinggan mong hinayupag ka ang saklap ng kahihinatnan ni Bato de la Rosa. Ng TRO na pigilan ang mga ahensya ng gobyernong arestuhin ang senador sa gitna ng arrest warrant mula sa ICC. Live mula sa Korte Suprema sa Maynila nagpapatrol, Adrian Ayalin. Adrian, ang ibig sabihin ba nito ay pwede nang arestuhin si Senador Bato? Alam mo Alvin, ay yan nga ang napakalaking tanong kasi kaninang hapon isang pahinang pahayag lamang ang inilabas ng Korte Suprema tungkol sa hiling ng Temporary Restraining Order o TRO. Aarestuhin na yan mga kababayan at maganda habang inaaresto ipinapakita sa mga DDS kung paano pinoposasan si Bato de la Rosa ni dating Senador Antonio Trillanes. Ang putik na yan si Bato. Ang yabang-yabang dati parang mga DDS. Come on, Mr. Trillanes. Make money. May ganun pa. Kung gusto mo, ikaw sumama doon sa pag-aresto sa akin. Ganun pa si Bato de la Rosa, mga kababayan. Nung napasok sa Senate, hindi na makawala, naipit na, putek, pala mo, linagyan, pinuhusan ng suka
sobrang putla yung yung pagmumukha ni Bato de la Rosa eh. Di ba? Senador Ronald De La Rosa. Walang mahabang paliwanag tungkol sa implikasyon nito dahil wala yung buong kopya ng resolusyon. Ang talagang tiyak lamang denied yung TRO request ni De La Rosa. Walang TRO. Iiyak ho ito. Si Jimmy Bondoc, no? Langya naman si Jimmy Bondoc. Unang-unang kaso, nahahawakan kasi, yung Bato de la Rosa pa. Hindi na lang muna kasi mga DDS, hindi nyo pinayuhan si Jimmy Bondoc na dapat ang unang gagawin na lang muna niya, magnotaryo na lang muna ho siya, mga kababayan, para hindi siya nariringgan ng mamamayang Pilipino na siya yung tatanggap ng warrant of arrest ni Bato de la Rosa. Sabi ng mga lawyer, first time namin makarinig na pwedeng tumanggap ng warrant of arrest yung mga lawyer kay Jimmy Bondoc pa. Oh, sir, notaryo muna kasi. No? Ayan, mababas ka ng mga kapwa mo, mga lawyer. Kung ano-ano na mga pinagsasasabi mo kasi. Layon ng hiling na temporary restraining order ni Senador Ronald Bato de la Rosa na pigilan ang mga law enforcement agencies tulad ng Philippine National Police, National Bureau of Investigation, Armed Forces of the Philippines at iba pang ahensya tulad ng Department of Justice, Department of Foreign Affairs at Department of the Interior and Local Government sa pag-aresto sa kanya. Ngayon, dahil tinanggihan ang paglabas ng TRO, pati hiling na Yan yung iniwasan nila, mga kababayan, na nandoon si Bato, tapos lalabas yung ganyan, na sasabihin, walang TRO na ilalabas. Naku, yari yan. status quo ante order, masasabing walang pumipigil, walang balakid o walang hadlang mula sa Ako, nakita nyo, walang balakid. Ibig sabihin, pati Senado, hindi pwedeng hadlangan yung pag-aresto kay Bato de la Rosa. Korte Suprema para sa Sabi ni Ma'am Elena Garcia, kaya walang kumukuhang kliyente kay Bondoc, low-ranking lawyer, o kay Bulldog Meral Coleta. pag-aresto kay De La Rosa at paglilipat sa kanya sa International Criminal Court. Sa hiling kasi ni De La Rosa na TRO, bukod sa pagtutol niya sa pagsisilbi sa kanya ng arrest warrant ng ICC para sa mga kasong crimes against humanity, humingi rin siya na pigilan ang rendition o pagsuko sa kanya sa the Netherlands. Ang naging botohan ng Korte Suprema sa kanilang special session ngayong umaga, 9 kontra sa paglalabas ng TRO, 5 pabor at 1 ay maaaring nag-abstain, nakalib o hindi lumahok. Siyam pala, Bato de la Rosa. Nawawala na yung Duterte power. Hindi pinangalanan ng korte kung sino sa mga maestrado ang bumoto ng pabor o hindi o nag-abstain. Pero sinabi nitong sa Lunes ay isa sa publiko nito ang buong resolusyon, pati ang mga opinyong sumusuporta at tumututol dito. Bukod sa hiling na TRO, maraming legal na issue na inihain si De La Rosa sa Korte Suprema, tulad ng constitutionality ng ICC arrest warrant at jurisdiction ng ICC, habeas corpus at iba pa. Pero ayon sa Korte Suprema, ang dinesisyonan lang muna ay ang hiling para sa interim relief tulad ng TRO at ang mga main Wala na to si Bato de la Rosa, mga kababayan. Naalala nyo nung nandoon siya sa loob ng Senado? Paikot-ikot siya doon. Ano? Halos lahat yata ng sulok ng Senado nagpa-interview siya. May mga pagkakataon, lalo na nung kinabukasan na, may mga pagkakataon na lutang na ho si Bato dahil nga siyempre hindi nakakatulog, hindi nakakakain. Lalo ngayon, kahit na sabihin mo, kung saan mang sulok ng Pilipinas o ng Davao nagtatago si Bato de la Rosa niyan, hindi ho makakain yan o makatulog. Mahirap ang ano niyan. Nag-iisip yan. Any moment, maiisip niyan, naku, baka mamaya biglang italaga itong si General Torre ang maghanap sa akin. Yari ako. Malakas pa naman ang radar ni General Torre. Lalo na po kapag yung heartbeat ang pag-uusapan, mga bossing. Di ba? Oh. issue ay re-resolbahin pa ng korte. Nanindigan naman ang palasyo na Sabi ni Weng Biyahar, huwag po kayong makialam sa trabaho ng Senado kay Senator Pia Cayetano. Baka kulong ang puntahan ninyo, Mark Ramos. Di pa kulong nila ako. Kung pinagtatawanan ko sila na umiiyak,
Di ba? Pakulong nila ako. Kung pinagtatawanan natin silang umiiyak sila dahil hindi tayo naniniwala doon sa drama-rama hapon nila. Valid ang arrest warrant laban kay De La Rosa. Sa ngayon, masasabi po natin na ang warrant of arrest ay valid. Valid, mga didihes! Pero mga kababayan, pansin nyo po ba? Mukhang yung kay dating Pangulong Duterte, akala mo may lamay na, akala mo may namatay na. No? Dami talagang umiyak. Pero dito kay Bato de la Rosa, medyo kukunti lang. Ano po, yung iba nga na nakita kong umiiyak nung inaaresto si dating Pangulong Duterte. Hindi na umiiyak ngayon. Parang wala na lang pakialam kay Bato de la Rosa.